buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Rest your soul. John 14:27, I give you peace, the kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give, so don't be worried or afraid. Napakagandang pangako at ito ay tinupad ng Panginoon, subalit hindi laging nauunawaan ng marami, kaya hindi nila napapakinabangan ang pagbibigay ng Panginoon ng kapayapaan. Ang ating pag-aaral ngayon, pinamagitan natin, Rest your soul. Ipahinga ang damdamin, ang espiritu, ang puso. Salamat Panginoon dahil sa iyong anak na si Jesus na nagbibigay sa amin ng kapayapaan at kapahingahan. Ipaunawa mo sa amin sa mas malalim na paraan ang ibig sabihin na pwede kaming magpahinga, magkaroon ng kapayapaan at katiwasayan sa ilalim ng pagmamahal ng iyong anak na si Jesus. Father, be our speaker, teach us, lead us, give us rest. Give us peace. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Matthew 11:28-30, the centerpiece teaching of Jesus actually. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Gaano karami sa atin ang nakakakilala sa Panginoong Yesus na ganito, na ang Kanyang ibinibigay sa atin ng mga bubuhatin ay magaan, na ang ipinapagawa niya sa atin ay madali, at ang gusto niya para sa atin ay mapahinga, hindi mapagod. At gumamit siya dito ng isang metaphor, isang karaniwang bagay sa kultura nila nung araw, yung yoke. Yung yoke, yung kahoy na nakakorte ayon sa batok ng hayop at ipinapatong sa batok. Pagkatapos yung dalawang dulo, humihila yon ng araro o humihila ng karwahe o anumang bagay. Isang yoke, uso sa Pilipinas. At sa panahon ni Jesus, merong double yokes. Pag sinabi niya na take my yoke upon you, ibig sabihin yung double yoke ang kanyang tinutukoy, si Jesus at ikaw ang magka-partner na magbubuhat ng bubuhatin, magka-partner kayo na maghihila ng hihilahin. Noong unang panahon hanggang sa mga probinsya ngayon, sa araw na ito, may mga nag-aararo, merong yoke yung kalabaw. Hila-hila niya yung araro. Yung mga humihila ng karetela, kalesa na kabayo, merong yoke yon. Mga kalabaw na humihila ng mga kariton, merong yoke. Pero yung sinabi ni Lord, take my yoke upon you, ibig sabihin, mag-partner tayo sa mga dadalhin, sa mga hihilahin, sa mga burdens, projects, trabaho ng buhay. Ang malaga, pagka kayo ay merong kayoke, kapartner sa yoke, meron kayong partnership sa paglalakad, dapat yung isa hindi nauuna, yung isa hindi nahuhuli, kasi bibigat ang dala. Kailangan pag lumiliko kayo, yung nasa loob ng liko, kung papakaliwa, yung nasa kaliwa, maliliit ang hakbang, yung nasa kanan, malaki ang hakbang para yung pagliko, coordinated. Pag huminto yung isa, hihinto rin dapat yung kabila kasi kung hindi, maglalabanan kayo, pareho kayong masasaktan. At yan ang sinasabi ni Lord, take my yoke upon you. Pagka ako ang kapartner mo sa buhay, gagaan yung mabigat. Dadali yung mahirap. At makikita mo na kahit may ginagawa ka, hindi ka sobrang napapagod. In fact, napapahinga ka. At yun ang ipinapangako niya sa Matthew 11:28-30. Anong uri ng pahinga ang tinutukoy niya? Sabi niya, you will find rest for your soul. In other words, kapahingahan ng kalooban, ng kaluluwa, ng espiritu, ng damdamin. So, ang pinag-uusapan ng mga pahirap dito, na nagpapahirap sa mga tao, hindi yung hirap ng katawan, kundi hirap ng loob.
Hindi bali naman kasi mahirapan yung katawan. Matulog ka lang, wala na uli yung hirap ng katawan. Pero ang mahirap, yung hirap ng loob. Pagka nga hirap ang loob mo, kahit yung katawan, hindi makatulog, hindi mapahinga. At yung hirap ng loob, ang gusto ni Jesus na bigyan ng kalutasan. The burden is spiritual, emotional. At dahil sabi niya, I will give you rest for your soul, ang tinutukoy ng Panginoon na hirap ng loob ng mga tao dito ay hirap ng loob ng emosyon at hirap ng loob ng espiritualidad. At doon gusto ng Panginoon na mapahinga ang tao dahil napaluha nga siya nung makita nyo ng Jerusalem dahil yung mga tao para mga tupang walang nag-aalaga, pagod na pagod, hirap na hirap. Punong-puno sila ng religious life pero stressed pa rin sila, maraming demon-possessed, maraming mga itinatapon ng lipunan, itinatakwil, maraming mga rejected in spite of their religiosity. So the people were religiously and spiritually tired. Pagod na pagod sila, dami-dami na sinusunod nilang mga kautusan, kulang at kulang, because at the end of the day, laging may kulang sila. At sabi, pag sinusunod mo ang lahat ng batas at nagkulang ka sa isa, para na rin kulang ka sa lahat. Di ang kakapagod yun. Lagi ka nalang kulang, lagi kang natatakot na mapagalitan ng Diyos. At dahil sobrang higpit ng lipunan, napakaraming bawal, lagi kang natatakot na mabisto ng kapwa mo mananampalataya na hindi ka pala perfect, pag-usapan ka at biglang kawawain ka. Jesus wants you to enjoy spiritual and emotional rest. Ito yung rest na pinag-uusapan. Peace of mind. Katahimikan ng loob, kapayapaan, luwag ng dibdib. Pero ang tanong, kung ikaw ay taong hindi perfect, sinisikap mo na maging makadiyos pero lagi kang nagkukulang, magkakaroon ka ba ng peace of mind? Kung lagi kang natatakot sa parusa ng Diyos? Magkakaroon ka ba ng katahimikan ng loob kung lagi mong alam mong may uusig sa'yo? Ayapa ka ba talaga duluwag ang dibdib kung sa kabila ng mga pagsisikap mo, hindi ka pa rin perfect? So what are the sources, the causes of this spiritual emotional fatigue? Ang kausap ni Jesus ay mga taong pagod na ang puso. Anong nagpumapagod sa kanila? At kung ating susuriin ang kalagayan ng kanilang lipunan, ng kanilang relihiyon, malinaw kay Jesus kung anong pinagmumulan ng kapaguran ng mga tao, kaya sila ay stressed. Napakaraming tinatawag doon na possessed by demons, samantalang nagdadasal sila 5 times a day. Pati mga paghuhugas ng kamay nila ay regulated, lahat ng kanilang ginagawa ay regulated, pero ang dami pa rin bumibigay, sumasayad, lumiligwak, nababasag, ang tao ay pagod. At ang isang source nito, heavy religious and psychological yokes. Napakataas ng demand ng relihiyon sa mga tao na walang makasunod. Walang makatupad ng lahat. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 23, 1-4, Jesus said to the crowds and to His disciples, "The Pharisees and the teachers of the law are experts in the law of Moses. They pile heavy burdens on people's shoulders and won't lift a finger to help." Yan, ang mga teacher nyo, puro law. And therefore, pag may lawbreaker, may punishment, ang tao, takot na takot, pagod na pagod. Sabi, walang inatupag ang inyong mga leaders, kundi tambakan kayo ng guilt. At dahil sa napakarami ng mga bigat na ito, these are unreachable moral requirements. Kahit ka pa magsikap, kulang at kulang at kulang. Anong bunga nito? Feelings of inadequacy. At kahit ang mga Kristiyano ngayon, maraming ganyan. May feelings of inadequacy. Dasal na po ako ng dasal. Tanggi na ako ng tanggi sa kagustuhan ng aking sarili. Tiis ako ng tiis. Pero parang kulang at kulang at kulang pa rin. Parang ang layo-layo pa rin ng Diyos. Parang hindi pa rin niya ako dinidinig. Ang tao nagsa-self-condemnation. Ang bunga ng napakaraming kautusan ng Moses at na pag-i-implement ito ng mga Pharisees, needless guilt.
At pinakamahirap na dalhin yung usig ng budhi. Hindi ko mo inuusig ka ng budhi ay masama ka. Kung minsan ang budhi mo ay sinanay ng kung anumang teacher para mag-guilty sa hindi naman dapat ika-guilty. Pag minasama ang hindi naman talaga masama at tinawag na masama o mali, yung di naman tinatawag na masama o mali ni Jesus. Fear of people's and God's rejection and punishment scare a lot of people. Marami mga tao kaya natatakot mamatay kahit mananampalataya, hindi pa rin sila tiyak na tiyak na sila nga ba'y pinatawad at pinapatawad at patatawanin ng Diyos. Baka may kaparusahan pa rin dumating sa kanilang buhay. Merong fear. Natatakot sila na kahit mananampalataya na sila, pag nagkasala sila, hindi na naman sila ligtas. Na kung abutan ng kamatayan yung kanilang state na hindi sila morally perfect, eh hindi na naman sila saved. Dagdag problema na naman, dagdag bigat. Kaya kahit nagsa-Sunday school ka, nagwa-worship ka na ng midweek, meron ka pang weekend worship, meron ka pang ministry, donate ka pa ng donate, bigay ka pa ng bigay, feeling inadequate pa rin yung tao. At yun ang kinakahabaggan ni Jesus sa mga tao sa kanyang panahon. The burden of the religious. Kaya ang pinakamadalas na conflict ni Jesus, hindi naman sa tax collector, hindi sa prostitute, hindi sa adulterer, bagamat hindi niya pinopromote yun, pero ang pinakamadalas na conflict ni Jesus sa mga religious leaders. Hindi sang-ayon si Jesus sa pagpapahirap ng mga religious leaders sa mga tao. Hindi siya sang-ayon sa kanilang interpretation and application of the law. Kasi hindi loving, very cruel ang kanilang mga interpretation. Ang dali-dali nilang magparusa, ang dali-dali nilang bumato, ang dali-dali nilang mag-judge, umusig ng tao. So yung tao na member ng kanilang religion, ang totoo, walang peace. Laging takot. At nakakalungkot, sa panahon natin ngayon, marami pa rin ganon. Tahimik na tahimik ang buhay, umanib-anib sa isang relihiyon, na walang ginawa kundi siya usigin, pahirapan, itakwil, nakakapagod ang ganon. So ano bang source and cause of the spiritual and emotional fatigue of the people? Hard, harsh, and proud spiritual leaders. They place heavy and difficult religious burdens on people. Umiimbento kahit mga modern day believers na mga batas na hindi naman ibinigay ng Diyos. Napakarami, dadagdagan ng mga batas. Meron pang bawal magkulay ng buhok ngayon. Bawal yung mga kulay na may mga pula, asul. Paano kung itim lang, yung puti, bawal pa rin. Bawal ang ganito, bawal ang ganon. Napakarami. Bawal mag-makeup, bawal magsuot ng alahas. Ang translation and interpretation nila of these traditions have almost become like words of God na dapat mamatay ka o pumatay, i-implement mo. So ang tanong, bakit pa nga ba ako nakasali-sali sa religion na to? Mapapagod lang pala ako. At yun ang dapat itinatanong ng tao, naghahanap ka sa Diyos para ka mapahinga, hindi ka para mapagod. Para ka bumait, hindi para ka sumungit. Para ka mapagtanggap, mapagmahal ng kapwa, hindi mo panghusga. Hindi ganun ang layo ni Jesus. Yun ang ginagawa ng religion ng panahon ni Jesus na kanyang tinuligsa, kaya siya pinatay. Pero yun pa rin ba ang dapat gawin ng mga mananampalataya at sumusunod kay Jesus o si Jesus ang dapat sundan? What are the major sources and causes of restfulness? Paano ba napapahinga? Kasi sabi ni Jesus, Matthew 11:28-30, muli nating namnamin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Paano mamalalaman kung gaano katama ang lahat ng Old Testament prophets, teachers, leaders, Pharisees? Ikumpara mo sa Matthew 11:28-30, ikumpara mo kay Jesus. Nagbibigay ba sila ng kapahingahan o pumapagod? Sila ba ay banayad, mahinahon, mababang loob?
At ang bunga ba ng pakikipagmabutihan mo sa kanila ay mapapahinga ka o ma-stress ka? Nakakapagod ba ang iyong espiritualidad o nakaka-relax? Kasi sabi ni Jesus, my yoke is easy, my burden is light. Kung madali na ang buhay ng mga anak ng Diyos doon, ba't pa ipinadala si Jesus? Madali na pala. Mahirap kasi. Kaya siya ipinadala. Kung tama na ba lahat ang interpretation ng mga Pharisees, ng mga scribes, ng mga teachers of the law, tama na ba ang application nila at katuruan nila tungkol sa Diyos, ipapadala pa ba si Jesus? Hindi napagod lang siya, tama na naman pala, bakit dadagdagan pa? Tama na. Kaya ipinadala si Jesus kasi mali ang interpretation and application nila. Bakit ipinadala si Jesus sa sabing liwanag? Kasi madilim. Bakit tinawag siyang daan? Kasi walang daan, wala kang madaanan doon sa inimbento ng mga Jews na religious system. Bakit siyang tinawag na door? Kasi walang door. Ba't siyang tinawag na life? Kasi walang life. Kasi kung nandun na lahat yon, ba't pa siya dumating? Duplication lang. As sinabi sa John chapter 1, Jesus became flesh. He lived among us. He is the perfect revelation of every truth and kindness of God in heaven. So ang hindi na ipakita ng dating relihiyon na kabaitan ng Diyos, ipapakita ni Jesus. Ang hindi na iparamdam ng mga religious leaders sa pag-ibig ng Diyos, ipaparamdam ni Jesus. Kaya tuwang-tuwa ang Ama kay Jesus. Sabi niya, "This is my Son, with whom I am well pleased. Obey Him, listen to Him, follow Him." Yun ang sinabi ng boses noong si Jesus ay nag-transfigure sa bundok na nandoon ang tatlo niyang alagad. Sa Kanya ako natutuwa. Siya ang kabuuan ng lahat ng gusto kong ipahiwatig, ipadama, ipaalam sa tao, kaya siya ang pakinggan. Therefore, Jesus would not be a convenient continuation of Old Testament Judaism. Jesus would be a turning point of spirituality dahil itatama niya ang dapat itama at ang una niyang ginawa, ipinakilala niya ang Ama bilang maibigin, mapagmahal, hindi malupit, hindi masungit, hindi magagalitin. Jesus' teachings will be the source of rest. So ano ba yan? Ano ba talaga ang sentro ng katuruan ni Jesus? Jesus and His teachings are gentle, sabi niya. So kung tayo nagtuturo, tayo tinuturuan, mag-i-implement tayo ng mga katuruan, gentle ba? Kasi pag hindi gentle, hindi yan kay Jesus. Jesus is humble. Humble ba? Mapagbataas ba? Mayabang? Pag ganon, hindi kay Jesus. Jesus' teachings are easy. Easy sa puso. Easy sa dibdib. Hindi easy sa katawan. Kasi minsan mahirap namang magbisyon, mahirap magturo, mahirap mag-serve. Pero hindi nga katawan ang pinag-uusapan natin, kalooban. Madali sa kalooban. Madali sa puso. Magaan sa dibdib. And Jesus and His teachings are light. Pagka ikaw, meron kang gustong ituro, meron kang gustong disiplinahin, may gusto kang i-rebuke, meron kang gustong ituwid, pakiramdaman mo puso mo, magaan ba talagang gawin o meron ding kurot sa puso mo yung gagawin mo? Pag meron kang gustong kalad ka rin na makasalanan para batuhin, magaan ba sa dibdib mo o hindi? Kasi kung hindi magaan sa dibdib mo bilang isang Kristiyano, huwag mong gawin. Kahit sinasabi sa ng mga Pharisees na gawin mo yon, hindi magaan sa dibdib mo, hindi easy, hindi light, that is not the way of Jesus. Kaya dapat pinapakinggan mo rin yung Espiritu mo. Why? Because we are the temple of the Holy Spirit. God's Spirit lives in us. Makikinig ka rin doon sa sinasabi ng iyong nararamdaman. Kasama yun sa iyong espiritualidad, hindi yung para kang bato. Sabi ng verse, ganitong gagawin ko. Sabi ng tradisyon, ganitong gagawin ko. Therefore, kahit makasakit ka ng kapwa, kahit makasugat ka ng damdamin, that is not the style of Jesus. And that will not be restful. Hindi ka mapapahinga pag ganun ka, at ang iyong mga tuturuan, dadalhin ay hindi rin makakapahinga. So, napakahalaga nung tinatawag natin na the Jesus Love Filter. Parang isang embudo, a funnel, na ang butas ay korting puso. Inimbento lang natin yan, ha? But get the idea behind it.
Lahat ng katuruan, lahat ng relihiyon, lahat ng mga tradisyon, lahat ng policies, iba-ibang shape yan. Padaanin nyo kay Jesus. Yun lang maibigin, tulad ni Jesus, tulad ng korte ng butas ng funnel, yun lang ang palampasin, yun lang ang sundin, yun lang ang implement. Pag hindi maka-Jesus, wag na lang. Kasi pagka hindi naman pala maka-Jesus, ginawa mo rin, ba't pa namatay si Jesus para sa atin? Sayang naman. Para namang hindi siya dumating. At para namang hindi sinabi ng Ama that this is my beloved Son with whom I am well pleased. So pag meron tayong religious conviction, at mga kapatid, yung laman ng ating utak ng mga religious convictions, hindi na natin natetrace kung kani-kanino at kung saan-saan ang galing yan. Para na yung salad, bulang lang, nagkahalo-halo sa utak natin. Para huwag kayong malito, salain nyo muna sa Jesus filter of love. Gusto kong i-rebuke ang babaeng yan kasi gano'n. Loving ba ang paraan mo? Is it really loving to do it? Kung may duda ka, mabigat sa dibdib mo, manahimik ka muna, manalangin kang mabuti because that might not pass the Jesus filter. Kasi kung ang lahat naman pala, papalampasin din natin, sayang naman nandun pa si Jesus. So, let us filter out all un-Jesusness in our religiosity. Kasi yung mga un-Jesusnesses ang nakakapagod. Dahil yung kay Jesus, nakakapahinga. Sasabihin ko ba, baka naman po ako maging konsentidor. Kung magkakamali ka between being konsentidor and being judge, sa palagi mo, alin doon ang safer na gawin? Kasi kung naging parang konsentidor ka, ang luwag-luwag mo at galit pala ang Diyos doon, di bahala siya na pumalo, siya naman ang Diyos. Pero hindi naman pala galit ang Diyos, ikaw lang namalo ka na sa palagi mo, hindi malaki o hindi maliit ang pananagutan mo doon. If you're going to commit a mistake, and we do commit mistakes, err on the side of being loving. At kung nagkamali ka man sa method, sa implementation, kung loving naman ang heart mo, sa palagay mo mapapagalitan ka ng Diyos na ikaw napakalabig mo. Gagawin kaya ni Jesus. Pero kung nalampasan mo pa siya sa kahigpitan at kasungitan, dun ka mapapagalitan. Dapat nating namnamin ang ibig sabihin nun kasi maraming Kristiyano hindi nila na-enjoy ang love of Jesus. At hindi love of Jesus ang pinuturo at pinamimigay nila, kundi the strictness of the Pharisees. So, pag mahirap, pag mabigat sa loob, pag masikip sa dibdib, pag mayabang, pag marahas, pag nakakapagod, hindi style ni Jesus yun. Hindi galing kay Jesus, hindi dapat pairalin. So isipin natin lahat ng mga patakaran natin sa bubuhay. Isang magulang ka, sinasabi mo sa mga anak mo, tayo mga Kristiyano, therefore, ano yun? Mabigat ba sa loob? Mahirap ba? Pharisaic ba? Marahas? Nakakapagod? Talaga ba dahil Christians tayo, lahat tayo dapat gumising ng 4 a.m. para magdasal? Hindi ba talaga pwedeng 7 o 8 na lang? Mahirap yata, nakakapagod. Kaya pagka meron tayong mga camp, titingnan ko yung schedule na ginagawa ng mga camp director. Sabi ko, bakit? Bakit man 5 a.m. magdadasal na kayo? 10 p.m. nagdadasal pa kayo para sa cabin devotion. Yung sabihin, gigisingin yung mga tao sa sarap ng tulog para magdasal? Di po ba ganun mga Christian? Easy ba yan? Hindi po. O bueno, hindi pala easy eh. Ngayon, kung sa second day ng camp, nakapagpahinga na kayo na maaga, gawin mong 5 kung enough na yung tulog nila. Pero yung first day, nakagabi, excited na yung mga tao, tapos maghapong pagod na pagod, tapos magka-camp hanggang gabi, tapos kinabukasan agad, first morning of the camp, 5 a.m., magdadasal na kayo. Easy ba yun? Kabawasan ba kung gawin mong 6? Marami tayong kaugalian na nagpapahirap din naman kailangan kasi gising din naman ng Diyos ng 5, 6, 7, 8 eh. Kung nakakatulong sa iyo halimbawa na makakonsentrate mag-pray ng maaga dahil maraming magulo na pagtanghali na, di doon mo agahan. May reason ka na. Then it becomes reasonable and easy. Pero hindi dapat sunod ka lang ng sunod sa mga tradisyon dahil lang ganon. Usong-uso yan sa mga retreat. Camp. 2 araw na camp. Meron 15 Bible study. Meron 13 worship. Pagod na pagod yung nag-camp pag-uwi.
You need another retreat to rest from the tiring retreat. Retreat nga yung tawag, atras eh. Mapahinga ka. Kailangan ba talagang ang daming content? Kailangan ba talaga yon? Importante, huwag baliwalain si Jesus. Gawin siyang salaan. Para sa iba at para rin sa atin. Kumisan, we are very hard on ourselves. What are the results of Jesus' teaching and leadership or the love funnel? Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. So titingnan mo ang fruit sa iyo, fruit sa iba, at malalaman mo kung sino yung puno. Luke 8:35, nung merong isang lalaking tinirahan ng maraming masamang espiritu ang kanyang katawan at pinaalis ni Jesus yung mga espiritong yon, the people went out to see what had happened. And when they came to Jesus, they also found the man. The demons had gone out of him, and he was sitting there at the feet of Jesus. He had clothes on, and he was in his right mind. Sa una-una, ang lalaking ito ay walang damit, nakatira sa mga libingan, nakatanikala pero nasisira niya yung tanikala, meron siyang extraordinary force, nilalaslas niya ang kanyang laman ng matatalim na bato, hindi siya naliligo, mahaba ang buhok, marumi, mabaho, kasama ng mga bangkay, at tinitirahan siya ng maraming masasamang espiritu daw. Pero nung pinuntahan ni Jesus, pinaalis ang masasamang espiritu. Nung bumalik yung mga taong dating takot na takot dito sa lalaking ito, nakita nila, aba, nakabihis na. Nakaupo na lang, hindi balisa. Tahimik na ang isip at bumalik na sa kanyang katinoan, at ngayon, mabait pa at gustong sumunod kay Jesus. After the Jesus touch, demons are gone. The man was sitting at the feet of Jesus, not just anywhere. At the feet of Jesus, he was clothed and in his right mind. We do not know what caused the situation, why he was possessed by so many spirits. But what we know is this: the priests and the Pharisees and all the religions were not helpful. Hindi rin nila natulungan yung taong hirap na hirap. Pero matapos puntahan ni Jesus, there was restfulness and ease. Yan ang bunga ng Jesus ministry. Yung dating gulo, tumatahimik ang loob. Yung dating balisa, napapayapa, napapaupo. Mahirap maupo pag balisa ka. Yung dating hubad, walang kahihiyan, na-expose, nadadamitan ng dignity. There's serenity and peace because there's healing. Pag si Jesus ang dinala natin sa tao, ang bunga, healing. It could be a wonderful, miraculous physical healing, but it's not always so. But definitely, it should be an emotional, spiritual healing. Kumisan, bonus yung physical. Pero pag walang emotional and spiritual healing, baka hindi si Jesus ang dinala. Because Jesus is a healer. Kaya mahalaga yung ministry natin na laging dalhin si Jesus, dalhin kay Jesus ang tao para siya gumaling. Tulad ni Zacchaeus, chief tax collector, mayaman, pero rejected by the people. He was an outsider. He was judged by the people as not godly. Pero nung pumunta si Jesus sa Jericho, yung kanyang lungsod, kay Zacchaeus tumuloy. Matapos ang kanilang pakikipag-ugnayan, nagbago bigla yung Zacchaeus. Sabi niya sa Luke 19:8, later that day, Zacchaeus stood up and said to the Lord, I give half of my property to the poor, and I will now pay back 4 times as much to everyone I have ever cheated. Bakit bumait? Kasi gumaling. Bakit niya ngayon aaminin ang mga pagkakamali niya doon sa mga tao? Because one result of Jesus' teaching is humility. Hindi yabang. Hindi mo ipapagyabang, ako Kristiyano, hawak ko ang salita ng Diyos, tapos mananakit ka.
ng mga tao, magja-judge ka ng mga tao, nagiging humble ka. Mahalaga yung bunga na humility and gentleness. Sabi ni Jesus, for I am gentle. Ang tunay na sumusunod kay Jesus, nagiging gentle and humble. Pagka hindi ka gentle, nagiging marahas ka, mapanakit, malamang Pharisee ang iyong sinusundan. Na siyang tinuligsa ni Jesus araw-gabi nung siya ay nasa lupa. How do you have Jesus rest? How can it be achieved? How can it be enjoyed? Si Martha at si Mary, magkapatid, minsan pumunta si Jesus sa bahay nila. Si Mary, minabuti niyang makiupo sa paanan ni Jesus kasama yung mga lalaking disipulo para makinig ng katuruan. Samantalang si Martha, busy sa kusina, dahil maraming papakainin, maraming aayos sa kasuhin, she wanted to be a perfect host. At sinabi ni Martha kay Jesus, Lord, okay lang ba sa inyo na yung babae niya na kapatid ko, kasalamuhan ng mga lalaki, nakasalampak dyan, nakaupo dyan para mag-aral. Ako pagod na pagod sa kusina. Sabihin niyo sa kanyang, samahan ako sa kusina where women belong para kami maging busy, kalilingkod. At sabi ni Jesus, Luke 10:42, only one thing is necessary, and that was sitting at Jesus' feet. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her. Hindi masama si Martha. Good ang ginagawa niya. Kaya lang, na-miss niya yung best. There is no need to be a perfect host. There is no need to be a perfect anything in Jesus. Because only Jesus is perfect. And it is the perfection of Jesus that makes us perfect in the eyes of the Father, not our achievements. Gawin mo yung makakaya mo, gawin mo yung magagawa mo, but don't kill yourself being perfect because you cannot be. You will only stress yourself and you will stress everyone around you. At higit sa lahat, babaliwalain mo ang iniaalok na libre ni Jesus na perfection that is worn by those who believe in Him. Kailan natin mauunawa yung saved by faith through grace, undeserved. So what is important? How can we enjoy the Jesus rest? Identify needless heavy loads in your life. Kahit ngayon mga kapatid, identify ang mga needless heavy loads that are religious in nature. Yan talaga ang context ng turo ni Jesus. Baka nun meron kayong pinaghihirapan na hindi naman pala necessary. Baka meron kayong lagi na lang na ginagawang standard na pwede namang paminsan-minsan hindi nyo maabot dahil hindi nyo kaya. Hindi kaya yun mauunawa ni Jesus sa pagmamahal niya sa atin na namatay siya sa cross para sa atin. Hindi niya tayo mauunawa. Kung talagang sinisikap naman natin pero hanggang doon na lang yung kaya natin, pipilitin kaya niya tayo. Kaya nga siya nagbuhat ng cross, hindi naman tayo pinagbuhat. Iniligtas nga tayo sa mabigat na dalahin, tas ikaw, nagpapasa ng sarili mong krus na hindi naman ina-assign sa'yo ng Diyos. Pwedeng ganun. You cannot be a perfect anything. Marami mga babae nagigilty, hindi sila perfect mother. Nagtatrabaho na kasi, employed, perfect wife pa dapat, perfect mother pa, perfect employee pa, perfect daughter-in-law. Woman of Proverbs 31 lang yun. Nag-iisa siya't bukod tangi sa buhay. Meron siya mga katangian na pwedeng meron kayo, pero pag ginaya nyo sa lahat, mapapagod kayo. Liban na lang likas at madali sa inyong maging perfect. Don't kill yourself. As you are, God loves you, God understands you. Just do your best. Your best should be enough. So identify needless heavy loads and include material and financial burdens that are not necessary. Wala kayong pera, magkakaroon ng birthday, di wag mag-party. Bakit papagurin ng loob? Simplehan. Hindi nyo kaya? Huwag nyo kayanin. Nakakahirap yung napakaraming hulugan. Lalo kang huhulugan mo lang naman, hikaw. Kailangan mo talagang patayin ang sarili mo, kahuhulog sa hikaw? Well, sa bagay, may mga tao naman talagang ikinabubuhay nila hikaw, o di sige, bahala ka. Pero dapat sa ibang bagay naman, huwag ka na maghulog. Ang daming hulugan, nakakapagod yan sa utak. Yung hindi mo kaya, pinipilit mo pag-aralin ng anak mo sa mahal na school.
Halos itinda mo ng kaluluwa mo, wala lang ang bumibili. Para lang maipa-enroll mo. Bakit? Yung hindi kaya, huwag kayanin. Huwag makipag-compete sa mga pinsan, mga hipag, mga kamag-anak. At saka mahirap yung merong minemaintain. Kaya kung minsan, kapaskuhan, medyo mucho-mucho kayo, kaya-kaya nyo magbigay ng marami, try not. Kasi next Pasko, duty nyo na yon. Mahirap. So kung marami talaga yung gustong ipamigay, ipaghintay nyo ng panahon na walang holiday, walang okasyon, basta bigyan nyo lang, para wala silang aantay yung okasyon uli, na uulitin nyo yung binigay nyo. Hindi kayo nakalendaryo. Make your life easy. Jesus wants you to relax. Maraming mga tao, akala nila possessed, hindi, stressed lang. Sobra lang pagod, kaya nagkakaroon ng ibang boses. Ay, akala mo possessed, pagod lang yan. Nagiging schizophrenic, no? No need to be a perfect anything. Identify needless heavy loads like emotional and psychological burden. At ito yung puso ng ating usapan. Emotional, psychological, spiritual burden. Yung want or need for perfection. Mahirap dalhin yan. God made you wonderfully. Be at peace with who you are. At isang napakahirap, self-righteousness. Yung lagi ka nalang naggagaling-galingan, nagbabanal-banalan, nagbabait-baitan. Pagka ganun, kailangan ka magpanggap, itatago mo sa madla ang mga tunay mong mga ugali at pagkatao, yung mga weaknesses mo. Kasi meron kang image na righteous. Napakahirap yung image sa righteous, ha? Hirap yung i-maintain. Mahirap pangatawanan. Yung image mo lang, well, I'm mostly righteous, but sometimes I fall, sometimes I make mistakes, and people know that, and I don't hide it, so I'm relaxed. How can you make the people around you relax? By not punishing them for their imperfections. May nagtanong sa akin, paano po makakapagpalaki ng mga anak na hindi judgmental? E di huwag mo laging i-judge yung anak mo. Kasi kung paano mo yung pinalaki, yun din ang magiging ugali niya. You cannot give what you do not have. You have to receive it so you can give it away. That's why Jesus gives love. So we can feel the love and we can become loving. Maraming tao hindi loving kasi hindi sila namahal. Kaya malaking duty natin ng mga kapatid, lalo privilege, mahalin ng mga bata. Kasi laging may tatak sa buhay nila kung paano sila pinalaki. At pag minahal nyo ng minahal, inunawa, magiging maunawain din, mapagmahal din sa kapwa. Napakahalaga kung paano natin hinuhubog ang mga bata. Isa pang pahirap sa buhay, guilt trips. Laging nagigilty. Sabi na, nagigilty na akong kumain ng cake eh. Kain naman ng kain. Kainin mo na lang. Huwag ka na mag-guilty. Total, kinakain mo rin lang naman eh. Tas sabi ka pa ng sabi. Nakakainis yung mga tao na yung kakain. Uy, calorie yan. Uy, fat yan. Kain na naman na kainan. Ba't di nyo na lang murahin yung pagkain na kaharap nyo? Tapos lulunin nyo. Why don't you just enjoy it? If you will not stop yourself from eating it, why don't you appreciate God and eat it? Then mag-exercise kayo to burn off the calories. Mag-detox kayo. Pero wag yung kaharap yung pagkain. Pag-guilty ka ng pag-guilty sa sarili mo, I should not be eating this. Lulon naman ang lulon. Pinapahirapan ng sarili. Ayaw ng Diyos ng double-minded person. Ayaw niya ng hati. Yung nilululo ng lalamunan mo, tapos itinatatwa ng iyong isip. Mahahati ka nun. Papasukan ka talaga ng masamang espiritu. Ang pinapasukan ng mga espiritong masasama, yung hati. Yung alam niyang masama, tapos ginagawa niya, hati siya. Alam niyang di niya dapat gawin, gagawin niya. Alam niyang dapat siyang tumulong, di siya tumutulong. Nagdadalawang loob, nagdadalawang isip. Sabi sa Bible, you are a double-minded person. Don't expect to receive anything good from the Lord. So kung magpapasalamat ka. Napaka-importante. Yung sobra kasing pessimism, negative na pagtingin sa buhay, puro fear, anxiety. Takot na nga, lalo pang end of the world ang laging topic. Meron na bang napanatag pag end of the world ang topic? Tapos yun ang laging kinakalkal. Pag nag-end din, nag-end. Ba't mo pinoproblema kung kailan? Mapipigil mo ba? Hindi naman. Mapapadali mo ba? Hindi rin. Relax. Kaya sabi nga ni Jesus, hindi naman alam yan ng anak, walang nakakaalam.
Eh kung gusto ba naman Diyos na ma-concern kayo tungkol dyan, hindi dapat ipinaalam. Susundin lang yung sinasabi ni Jesus. Anxiety makes life so hard. Kaya ang laging teaching ni Jesus, don't worry, don't be anxious about anything. Depression, of course. Yan ang nagiging bunga ng heavy load. Sobrang nade-depress. Kung hindi nyo makayang mag-asawa na maghiwalay dahil nag-OFW siya, magsama na lang kayo pareho, magdildil kayo ng asin, tumira kayo sa bahay ng posporo, pero hindi nyo pala kayang magkahiwalay, huwag kayong maghiwalay. Huwag nyong pilitin ang hindi nyo talaga kaya, at huwag nyong gawin yung ayaw na ayaw ng inyong kalooban, na araw-araw pinaghihimutok ninyo, nagpuputok ang butsi nyo, pero ginagawa nyo pa rin. So dapat simplehan ang mga choices. Kaya mga tao, when the depression becomes acute, it becomes schizophrenia, which many people think and mistake for demonic possession. Kasi nagkakaroon ng split personality. Mamaya galit ng galit, mamaya tuwang-tuwa, mamaya tawa ng tawa. Nagkakaroon ng pagkakahati ng loob. Akala nila demonic oppression or possession. Well, there are genuine demonic possessions or oppressions. A lot of them are really just psychiatric cases. Pagod kasi ang kalooban. Alam niyo yung mga bata na nagkakaroon ng mga ganyan, anxiety, schizophrenia, yung pigil ka ng pigil kung sinong iibigin niya. Tapos pag nagpakamatay yung anak, sisig-sisig yung magulang. Ipinipilit ng magulang yung gusto sa anak, kahit labag na labag doon sa anak. Ayaw mong tanggapin yung anak mo for who or he or she is. Ayaw mong tanggapin yung mahal niya. Tapos pag nagkasagasa naman sa tren, iiyak-iyak ka. Kailangan simplihan natin ating buhay. Dapat yung magaan, yung madali. So, isa pang mahirap is playing police over other people's morality. Yung ang life verse niya ay, rebuke one another. Ang mission niya sa buhay ay mang-rebuke. Nakakatiyak tayo na ma-stress siya sa buong buhay niya at i-stressin niya ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Yang may sabi naman, rebuke one another, rebuke one another. Hindi si Jesus ang may sabi niyan. Remember, si Jesus ang filter. Si Jesus ang salaan. Si Jesus ang standard. Lahat ng sinabi before Jesus and after Jesus, salain kay Jesus. Kasi siya ang Lord. In the name of Jesus, every knee will bow in heaven, on earth, and under the earth. Kailangan pa bang i-memorize yun? Dapat yung sinabi niya ang matupad. Yung ipinapairal niya ang sundin at gawing pamantayan sa buhay. Kasi playing police over other people's lives is Phariseeism. And that is stressful. Now, some people are judgmental because they have always been judged and have not enjoyed being forgiven. Pag may taong very judgmental, malamang hindi pa niya talaga nararamdaman ang pagpapatawad ng Diyos. Kaya gumaganti siya sa lahat ng pwedeng i-judge kasi ang feeling niya siya rin judged. Some people are cruel because they are wounded and have not healed. Maraming tao malupit, masama pa nga kumisan kasi may sugat. Hindi pa gumagaling. Paano nga gagaling kung sa Pharisees lagi dadalhin? Kaya dapat dalhin kay Jesus. Yung nakakaranas ng tunay na pagpapatawad at pag-ibig ni Jesus, nagiging mapagpatawad at maibigin kasi gumagaling. Hindi ba ang may sakit, mainit ang ulo? Ikaw na nga nag-aalaga, ikaw pa mapapagalitan eh. Kasi may sakit. Kaya yung mga taong walang ginawa kundi mamintas, mang-rebuke dyan, hanapin ang kasalanan ng iba, sugatan yon. Kung kaya nating unawain. Pero kung hindi mo na rin siya matansya, lumayo-layo ka muna dahil baka uminit na rin ang ulo mo. At siguro sabihin mo, wounded dito, kaya siya ganon. Kaya mahalaga, pinapagaling natin ang sugat ng kapwa para sila bumait. Yun ang nakakapagpabait, paggaling na. Some people are demanding, vexing, and oppressive because they are oppressed and stressed. Remember, you cannot give what you do not have. Some people are unloving because they are unloved. This is why the strictly religious are usually stressed and stressful
and stressful to be with. Kasi maraming mga tao, sasabihin ng iba, bakit ang dami-daming nag-church, siya pa yung masungit? Siya nga ang Bible ng Bible study, siya pa yung chismosa. Bakit nasa ministry na, siya pa yung ganito at ganon? Alam niyo ba, na maraming tao pumupunta sa relihiyon kasi may itinatagong sugat, nagtatago sa loob ng religion. Alam niyo ba na maraming mga tao nagpa-practice ng religion para pambayad utang dahil sobrang daming guilt? Maraming mga tao pumupunta sa religion para itatwa sa sarili nila kung gaano sila kabulok. Kaya huwag kayong umasa sa bawat isang makakasama nyo sa spiritual or religious activity. Ayun ay hinog na bunga ng Espiritu, na yun ay mabait. Dahil dun yung nga makikita sa church lahat ng mga karakter na ito, because people that need help go to the church. That's why we always say that the church is a hospital where everybody is a patient. It is not a display window for perfect products. It's too much to ask na hanapin nyo sa katabi nyo na asikasuhin kayo. Tagal-tagal ko ma-attend dito, di pa ako kinakausap ng babaeng ito. Malay nyo, pipe. O hurting inside. Sasabog na ang dibdib. Yun din pala, yun ang sinasabi niya. Ang tagal-tagal ko nang nakakatabi itong babaeng to, di pa niya ako kinakausap. Pareho pala kayo naghuhusgahan sa isa't isa. Hindi nyo kasi alam ang mga sitwasyon ng bawat isa eh. Because you always want to be babied, to be taken care of, to be entertained. But remember, people go to church because they have a need. And the more we acknowledge that, the easier it will be for the Lord to heal us. Pero kung may sugat ka, tatakpan mo dahil patungo ka sa ospital, di ba naguhubad ka nga sa harap ng doktor para makita niya ang sakit mo? At yung hindi nakikita ng kanyang mata, pinapasukan ng camera yung lalamunan mo, ine-x-ray ka kung ano ginagawa sa'yo para malaman ang problema mo. Pero sa church, paano mo sasabihin ang problema mo? I-judge ka, pag-uusapan ka, chichismisin ka. So tatakpan mo yung problema mo, you'll be a hypocrite. Kaya huwag magtaka na maraming hypocrite sa church. Because religious people punish those who are truthful. Oras na sinabi mo kung ano talagang problema mo, sino ka talaga, ano ang pagkatao mo, uusigin ka na. You will learn, you will go underground and hide your reality. That's why religion can be full of hypocritical people. And the only solution is the love of Jesus, the filter of Jesus. Kaya nga siya ipinadala ng Ama, kasi siya lang talaga ang tanging daan. Hindi lang daan sa langit, kundi daan sa paggaling ng ating mga espiritu. Daan para tayo mapahinga. How do you have the Jesus rest? Unload needless heavy loads. Accept God's grace. Accept your humanity and accept other people's humanity as well. How do you heal? So you become nice and relaxed and kind. Follow Jesus. Siya ang sundan. At sa pag-akay natin sa mga tao, si Jesus pa rin ang sundan natin. Para kahit sumusunod ang tao sa atin, sumusunod naman tayo kay Jesus, at the end of the day, kay Jesus talaga sila sumusunod. Jesus wants you rested. Rest. And let others rest. Ama namin, salamat dahil mahal nyo kami. Ipinadala nyo ang iyong anak na si Jesus para kami maturuan ng tamang daan sa kapahingahan. Hindi lang daan sa kaligtasan, sa kawalang hanggan, kundi daan din para mapahinga kami habang narito kami sa lupa. Daan para matahimik, pumayapa. Patnubayan niyo po kami na tumanggap ng kapayapaan, kapahingahan. At ito yung mangyayari kung magbubukas ang aming isip. Tatanggapin namin ang katuruan ng iyong anak na si Jesus at ito i-apply namin sa aming buhay. Masdan mo ang iyong mga anak ngayon, kanya-kanya ng mga dinadala. Kayo lang ang makakatulong sa amin. At kapag kami natulungan niyo at gumaling na, nagsisimula kaming magkaroon ng kakayahang tumulong din sa iba. First, allow us to receive your forgiveness, your kindness, your understanding, so we can heal. And then we can give the same kindness to others. Habang nakayuko tayo mga kapatid sa presensya ng Panginoon, I'd like to pray for some people tonight. Yung may mga burden, mga bigat na dala sa puso, sa damdamin. Maybe guilt, maybe fear, maybe anxiety, paghihirap ng loob.
If you score your paghihirap ng loob from 1 to 10, 10 being the highest, and you will call and you will score your difficulty now higher than 5, I like you to stand. We're going to pray. Yung mga may mabigat na mga kadala, hahingin natin sa Panginoon na tulungan. Sabi niya, take my yoke upon you. I am kind, I am humble, and you will find rest for your souls. But you've got to say, Jesus, I want you to carry my burden with me. I want to be yoked with you. I want you to take this heaviness in my heart. Yung iba kahit less than 5 pa, pero gusto nyong ilapit sa Panginoon, stand up. Hihingin natin sa Panginoon na mga kabigatan na ating buhay, turuan niya tayo kung paano ito pagagaanin. Hindi nakakahiyang tumayo at sabihin kay Jesus, I want your yoke. I want you to share with me in my burden because you are my Lord and Savior. Kung may tatayo pa, tumayo na kayo, we're going to pray. The Lord is here and the Lord keeps His word. Sabi niya, take my yoke upon you and I'll give you rest. You will find rest for your souls. Sa pagtayo ng mga anak mong ito, aming Panginoon, masdan niyo ang bawat isa. Wala kaming lihim sa inyo. Daig ng kahit anong medical equipment, ang precision, kung paano niyo kami nasusuri, natitimbang, nasusubukan. Kayo ang may alam ng dahilan ng pagtayo ng bawat isang tumatayo ngayon. Panginoon, dalangin ng iyong lingkod, alang-alang sa iyong mga anak na ito. Buksan mo ang isip ng bawat isa. Buksan mo ang puso at bigyan mo ng karunungan na makababatid, makaunawa kung ano sa mga katuroan mo ang dapat i-apply sa buhay. Alin sa mga direksyon ay binibigay mo ang dapat sundin upang malutang sa mga suliranin, upang gumaan ang damdamin, lumuwag ang paghinga. Turuan mo, give wisdom to your children so that they may do the right thing to solve what can be solved and to accept what cannot be solved. Let your wisdom prevail. Let your healing rule the lives of these people. We pray in the name of the healer, the teacher, your Son, Jesus our Lord. Amen. Magsiupo tayo at patuloy na manahimik sa diwa ng panalangin. Speak to the Lord and let the Lord speak to you about the heaviness of your heart. And commit also that you will help others near you, especially your family, your friends, na gumaan din ang damdamin nila. At kung tayo ang nagpapabigat ng damdamin nila, let's make a decision not to be the burden, but to be the friend and the helper. Lord, open our eyes how we can minister to those who are very close to us by not being a burden to them, by not being judgmental and punishing, but being accepting and loving. Stay in the presence of the Lord. Be silent for a while. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Rest your soul. Bakit napaka-popular ng pagpipinitensya sa Pilipino? Ang Pilipino kasi mahilig tayong makiisa kahit sa nagdurusa. At karamihan sa mga nagpepenitensya, hindi naman talaga humihingi ng tawad sa kasalanan nila yan eh. Yan ang misunderstanding ng maraming Bible scholars. Yung mga nagpepenitensya, nakikiisa sa hirap ni Kristo. Kumbaga dinadamayan nila si Kristo. For better or for worse, yun ang kanilang niloloob. At marami dyan panata. Halimbawa, meron silang kailangan na gumaling na kamag-anak, meron silang mga inilalapit. Hindi lang sila basta humihingi sa Diyos, namamanata sila na sabi ng pepenitensya ako ng 7 taon, 5 taon. For better or for worse, biblical man o hindi, ang nasa kalooban ng tao, ayun, gustong makisama at makihati sa paghihirap ni Jesus. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi, na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay ating ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan.
Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat namang pahalagahan ng mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery. Yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba. Dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda, habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na pagtanda mo na. O kaya ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama, sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon, kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!